Kumalma na naman ang ilan natin mga kababayan na nasa tinatawag na middle class. Sila po yung mga hindi ganong mayaman at hindi rin naman ganong mahirap. Tila labis daw kasi ang pagtulong ng gobyerno sa mga informal settler. Habang sila itong todo kayod, wala naman daw ganong napapala mula sa gobyerno. Nakatutok si Ruth Cabal. Ilang demolisyon na ang humantong sa ganitong tagpo. Karamihan kasi sa informal settlers ayaw iwan ang anilay kinalakihan na nilang lupa. Yan ay sa kabila ng alok ng gobyerno ng maayos na tirahan at pera. Pero may mga pumapalag sa tila pang baby raw ng gobyerno sa informal settlers. Ganyan din ang tweet ng artistang si Bianca Gonzalez habang marami raw tulad niyang nagtatrabaho para makaipon at magbayad ng buwis. May isa namang nagpuntong ang buwis daw na binabayad niya ang ginagamit para sa informal settlers. Ayon sa Ibon Foundation, di na raw nakapagtataka ang ganitong reaksyon sa mga taong masasabing angat sa poverty threshold, partikular ang nasa middle income class. Ang gobyerno raw kasi habang bilyon-bilyong piso ang nakalaan para sa tinatawag na poorest of the poor, tila walang malinaw na programa para sa middle income class. Sila yung produktibo mong sektor, sila rin ang pinakamalakas mong consumer. Ibig sabihin, nasa kanila yung lakas para paunlarin yung ekonomiya. Sa definisyon ng National Statistical Coordination Board o NSCB, ang middle class ay mga pamilyang may taunang sweldo na mahigit 256,000 pesos hanggang 1.7 million pesos. Nagmamay-ari ng bahay at lupa, na ang bahay ay may matibay na bubong at pader, may stereo at washing machine, at ang ama o asawa ay may trabaho. Ayon sa mga ekonomista, dahil mga edukado, may kakayanan o skills at resources, itong mga nasa middle income class, malaki raw yung maiaambag nila sa ating ekonomiya. Pero sa datos ng National Statistical Coordination Board, nitong mga nagdaang taon, pababa raw ang porsyento nitong mga pamilyang nasa middle income class. Pero mula taong 2000, bumababa ang bilang ng middle income class sa bansa. Maaaring lamunin sila sa kahirapan. May katotohanan sa puntong hindi na talaga sila yung mayaman. Habang yung agwat talaga ngayon ng mayaman at mahirap ay lumalaki naman. Kaya ang mga tulad ni Mang Melchor kahit nakapagpundar na ng lupa at bahay, kumakayod pa rin bilang security guard sa subdivision kung saan siya nakabili ng lote. 13 taon siyang naging OFW sa Riyadh at Iraq. Habang dito sa Pilipinas, sa isang pabrika naman na masukan ng kanyang misis. Halos 1.5 million pesos ang hulugang binayad nila para sa kanilang lote at bahay. Talagang kung sa hirap talagang mahirap ang buhay po natin. Kailangan hanggat malakas ka pa, gumawa ka, magsikap ka. Huwag kang umasa sa ibang tao. Sinasabi nila na wala trabaho naman daw. Hindi, marami pang trabaho dyan kung kikilos kayo po. Maraming trabaho kung masipag ka at matyaga. Paliwanag ng Malacanang, prioridad ng mga programa ng gobyerno ang pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Tulad ng relokasyon ng may 19,000 pamilyang naninirahan sa mga estero. So in the long run, that will also benefit the rest of the populace. Ito po kasi yung mga taong kailangan po talaga ng tulong natin. And at this point, ang sinasabi naman po natin is tulungan po muna natin sila na maiahon din yung mga sarili nila. We give them one chance. Diba? Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.